Kunaan ng part 1 of the story. Isang gabi iyon na tila walang katapusan ng dilim. Walang kuryente sa buong barangay. Pati ang maiingay na tunog ng mga sasakyan. At ang mga ilaw mula sa labas ay tila naglaho. Nagsimula akong makaramdam ng kaba. Hindi dahil sa takot sa kadiliman, kundi dahil sa nararamdaman kong kakaiba. Ako si Aaron, isang karaniwang kabataan. Ngunit sa mga gabing tulad nito, hindi ko maikakaila ang pagkalito sa aking damdamin. Naglalakad kami ni Dave sa tabi ng kalsada. Nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa mga bagay na dati naming pinagtatawanan. Ngunit ang gabing ito ay iba. Tahimik ang paligid, at tila kami lang ang naririnig sa gitna ng kadiliman. Sino nga ba si Dave sa buhay ko? Isang kaibigan, isang kasama. Ngunit tila may bumabalot na misteryo sa aming samahan. Hanggang sa kami ay mapadpad sa isang abandonadong parke. Naisip namin na baka roon ay mas maganda ang pag-uusap. Sa bawat hakbang ko, ang damdaming tila nakatago sa loob ko ay unti-unting bumabalik. Si Dave ay palaging nandyan para sa akin. Siya ang una kong nilalapitan kapag may problema. Ang kaibigan na hindi ko maikakaila na malapit sa aking puso. Sa gitna ng mga puno at damo, naupo kami sa isang lumang bangko. Nagsimula akong magtanong, hindi kay Dave, kundi sa aking sarili. Ano nga ba ang nararamdaman ko? Bakit tila may bumabalot na kaba sa loob ko tuwing kami ay magkasama? Sa bawat kwento niya, sa bawat tawanan at biro, tila may dumadaloy na init sa aking puso. Naramdaman ko ang malamig na hangin na humahampas sa aming mga mukha. Ngunit sa kabila nito, ang init ng aming pagkakaibigan ay tila nag-uumapaw. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Bawat tanong, bawat sagot, tila may kahulugan na hindi ko maunawaan. Hanggang sa biglang nawala ang katahimikan ng gabi. Isang tunog ang narinig ko. Isang tunog na tila pumukaw sa aking damdamin. Napalingon ako kay Dave. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng tanong, ngunit may kakaibang liwanag. Ano nga ba ang bumabalot sa gabing ito? Sa isang iglap, ang aming simpleng pag-uusap ay nagkaroon ng bigat. Pakiramdam ko, ang bawat salita ay may kahulugan. Ang bawat paghinga ay may kasamang damdamin. Dave, kamusta ka? Tanong ko sa kanya. Habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa aming paligid. Nagpakawala siya ng isang ngiti, ngunit hindi ko maikakaila ang lungkot sa kanyang mga mata. Eto, ayos lang, pero parang may bumabagabag sa'yo. Aaron, ano nga ba yon? Sagot niya, habang ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang tanong niya ay tila nagbigay liwanag sa mga tanong sa aking isip. Paano ba ako sasagot? Ano nga ba ang bumabagabag sa akin? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang damdaming ito. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, ang aking puso ay tila bumibilis ang tibok. Dave, hindi ko alam, pero parang may kakaiba sa ating dalawa. Parang may bumabalot na misteryo sa ating pagkakaibigan. Ang sagot ko, habang ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Napatigil siya, tila nag-iisip. Sa gabing walang kuryente, ang aming samahan ay tila nakakuha ng bagong anyo. Ano ang mga kahulugan ng gabing ito? Ano ang binabalak ng tadhana para sa amin? Bago pa man siya makasagot, isang kakaibang tunog ang narinig namin mula sa kalayuan. Isang tunog na tila pumukaw sa aming damdamin. Napabaliwas kami sa aming kinaupuan, sabay tingin sa direksyon ng tunog. Ang dilim ng gabi ay parang nagsimulang gumalaw, tila may paparating. Sa kabila ng nag-aalab na init ng gabi, bumalik kami ni Dave sa loob ng bahay. Matapos naming maglakad-lakad sa paligid, ang pagod sa pagtakbo kanina ay natabunan ng kakaibang kaba at kilig na hindi ko maipaliwanag. Ang mga ilaw sa paligid ay nanatiling patay, at tanging liwanag mula sa gasera ang nagbibigay buhay sa sala. Umupo kami sa sahig.
sa tabi ng bintana kung saan pumapasok ang bahagyang simoy ng hangin. Naramdaman ko ang pagod sa katawan habang sumasandal sa malamig na pader. Tahimik kaming nakatitig sa dilim sa labas. Tila nag-aabang ng kung anong susunod na mangyayari. Sa mga sandaling iyon, parang ang mundo ay sa amin lamang. Tila ang lahat ng problema ay nawala. Kasabay ng pagkawala ng kuryente. Ang tahimik! Bulong ni Dave, binalingan ako at nagbigay ng ngiti. Parang tayo lang ang tao sa mundo. Ngumiti ako pabalik. Oo nga, parang lahat ng ingay ay natunaw kasama ng ilaw. Nagpatuloy kami sa kwentuhan. Mula sa mga simpleng bagay hanggang sa mga mas seryosong usapan. Sa bawat salita, naramdaman ko ang koneksyon namin ni Dave na lalong lumalalim. Sa kabila ng mga simpleng tawanan at asaran, may kung anong bumubuo sa pagitan namin. Isang damdaming hindi ko pa naramdaman dati. Aaron! Biglang sabi ni Dave. Sabay tingin sa akin na tila may gustong itanong. Nag-isip ka na ba tungkol sa college? Kung saan mo gustong mag-aral? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Ang totoo, sa lahat ng bagay na iniisip ko ngayon, ang pagpasok sa kolehiyo ay hindi pa nasa listahan ko. Sa totoo lang, hindi pa. Sagot ko ng may halong pag-aalala. Parang ang dami kasing nangyayari, hindi ko pa talaga naasikaso. Sana magkapareho tayo ng school, sabi ni Dave na may kasamang pilit ng ngiti, para hindi tayo magkalayo. Naramdaman ko ang bigat ng sinabi niya. Parang may bahagi sa akin na natakot at nasabik sa ideyang iyon. Oo nga, sana, sagot ko, na may kasamang buntong hininga. Pero kahit ano pa man, nandiyan ka pa rin, di ba? Tumingin siya sa akin ng matagal at sa mga sandaling iyon, parang may kung anong lihim na mensahe sa kanyang mga mata. Oo naman, Aaron, kahit ano pa man. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na biglang humawak sa akin. Isang simpleng galaw na tila may malalim na kahulugan. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. At sa loob-loob ko, nalilito pa rin ako sa nararamdaman ko. Bakit parang ang laki ng pagbabago sa atin, Dave? Tanong ko bigla. Hindi na kayang itago ang pagkalito. Minsan, parang hindi ko nakilala sarili ko. Hindi lang ikaw ang naguguluhan. Aaron, sagot niya, sabay bitiw ng isang malalim na buntong hininga. Kahit ako, hindi ko rin maintindihan. Napuno ng katahimikan ng paligid matapos ang aming pag-uusap. Sa kabila nito, parang may kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin, isang damdaming hindi ko pa naramdaman dati. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa pagkawala ng kuryente o dahil sa pagkawala ng mga hadlang ng aming damdamin. Habang patuloy ang aming pagupo sa sahig, biglang nagliyabang liwanag ng gasera. Tila sumiklab ang apoy nito. Napatayo kami bigla, sabay tawa dahil sa pagkagulat. Grabe, muntik na tayong masunog sa gasera, sabi ni Dave, ngunit may kakaibang saya at kilig sa kanyang boses. Natatawa akong sumagot. Oo nga, buti na lang magkasama tayo. Biglang napatigil si Dave at sa kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin. Aaron, sabi niya. Ngunit bago pa man niya masabi ang susunod na salita, biglang bumalik ang kuryente. Nagliwanag ang buong paligid at sa isang iglap, ang dating tahimik at payapang mundo namin ay nabalot muli ng ingay at liwanag. Napatingin kami sa isa't isa, parehong nagulat at tila bumalik sa realidad. Ang init ng liwanag ng ilaw ay tila nagbigay ng bagong kulay sa aming mga mukha. Subalit sa halip na saya, may bahid ng kalungkutan sa aming mga mata. Tila may isang bagay na naisabuhay sa dilim na hindi na maibabalik. Baka kailangan na kitang ihatid pa uwi, sabi ni Dave, na may halong pag-alala at kaba sa tinig. Tumango ako, nangangako sa sarili,
na hindi ko kalilimutan ang gabing ito. Isang gabing puno ng tanong, pagkalito, at pagdama ng isang emosyon na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Habang palabas kami ng bahay, biglang may nagpop-up na notification sa phone ko. Isang message mula sa hindi kilalang numero. May kailangan kang malaman tungkol kay Dave. Makikita tayo bukas sa park, 3:00 ng hapon. Natigilan ako. Ano ito? Bakit tila may misteryo pa sa pagitan namin? Sa kabila ng lahat ng nangyari, isang bagong kabanata ang tila nagsisimula. Isang gabing walang kuryente ang nagdala ng liwanag sa aking damdamin. Ngunit tila may mas malalim pang misteryo ang nakahandang isiwalat. Sa kabila ng kawalan ng kuryente, ang gabing iyon ay naging mas maliwanag sa paraang hindi ko inaasahan. Ang init ng mga kandila sa lamesa ay nagbibigay liwanag sa aming paligid. Ngunit higit pa doon, ang presensya ni Dave ang nagparamdam ng kakaibang init sa aking puso. Nakaupo kami sa sahig ng sala, magkatapat, habang ang mga anino ng mga kandila ay sumasayaw sa dingding. Sa simula, ang usapan namin ay karaniwan lamang. Tungkol sa klase, tungkol sa basketball, tungkol sa mga plano para sa weekend. Pero habang lumalim ang gabi, tila may kakaibang bigat ang bumalot sa pagitan namin. Hindi ko alam kung dahil ba sa katahimikan ng paligid o dahil sa matagal na naming hindi pinag-uusapan ang mas personal na bagay. Napatingin siya sa akin. Ang mga mata niya, tila hinahanap ang sagot sa tanong na hindi niya pa nasasabi. Ako naman, pilit kong iniwas ang tingin. Natatakot na baka mabasa niya ang kalituhan sa aking muka. Alam mo, Aaron, biglang sabi ni Dave na halos ikinagulat ko. Minsan, iniisip ko kung gaano tayo ka-close. Pero parang may mga bagay pa rin akong hindi alam tungkol sa'yo. Napakunot ang noo ko. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa tono ng boses niya. May halong lungkot, may halong pagkabalisa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinapanatiling casual ang tono. Wala lang. Parang, minsan kasi nararamdaman ko na may tinatago ka. Parang may mga bagay na hindi mo sinasabi sa akin. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya, pero hindi ko alam kung paano sasagutin. Hindi naman sa ganun. Sagot ko. Pilit na umiwas sa totoo. Siguro, may mga bagay lang na mahirap pag-usapan, di ba? Tumango si Dave, pero hindi siya bumitiw ng tingin sa akin. Para siyang naghihintay na magbukas ako, na sabihin ko ang mga bagay na tinatago ko. Minsan, Aaron, sabi niya, mas malumanay na ngayon. Hindi mo kailangang sabihin lahat. Pero gusto kong malaman na kahit ano pa yan, yan, nandito ako. Kahit ano pa yan, hindi magbabago yung pagiging magkaibigan natin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Sa buong buhay ko, palagi akong nakaramdam ng takot na baka kapag nalaman ng mga tao ang totoo tungkol sa akin, mawawala sila. Kaya't ang laging tanong sa isip ko ay, paano kung malaman ni Dave? Paano kung magbago ang lahat? Tahimik kami pareho pagkatapos noon. Ang pagkakaupo namin, magkalapit na halos magkadikit na ang mga tuhod namin. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang bawat kilos ng paghinga niya. Sa isang iglap, parang ang buong mundo ay umiikot lamang sa kanya. At sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang tapang sa loob ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa dilim ng gabi, o dahil sa mga salitang binitiwan niya, o dahil sa simpleng presensya niya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na kayang magpigil. Dave, halos pabulong kong sabi, pero sapat na para marinig niya. May bagay nga akong matagal nang itinatago. Napatigil siya, tila naghihintay sa sasabihin ko. Ang mukha niya, pinapanood ang bawat galaw ng labi ko, bawat ekspresyon na lumalabas sa akin. Hindi ko alam kung
Paano ko sasabihin? Patuloy ko. Pero matagal na akong nakakaramdam ng... Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa labas ng bahay. Napatingin kami pareho sa bintana na bahagyang nakabukas. Ang tunog ay parang may gumalaw sa mga halaman sa labas. Kasabay ng mahina ngunit malinaw na pagkaluskos ng mga paa sa lupa. May tao ba sa labas? Bulong ni Dave. Biglang bumalik ang pagkaalerto niya. Tumayo siya agad at sininyasan akong manatili sa pwesto. Pero hindi ko magawang hindi sumunod. Sa kaba, tumayo rin ako at sumilip sa bintana. Sa dilim, may anino akong nakita. Isang figura ng tao na nakatayo sa tapat ng bahay. Ang puso ko, na kanina lang bumibilis dahil sa emosyon, ngayon ay bumibilis dahil sa takot. Dave, may tao nga. Sabi ko, halos hindi ko na makontrol ang panginginig ng boses ko. Lumapit si Dave sa pinto. Dahan-dahang binuksan ito. Sino ka? Sigaw niya. Ang boses niya puno ng tapang. Pero walang sumagot. Ang figura sa labas, tila hindi gumagalaw. Nakatayo lamang ito. Nakatingin sa amin. Aaron, bumalik ka sa loob, utos niya. Ngunit hindi ko magawa ang kumilos. Parang ang mga paa ko ay nakabaon sa sahig. Ang mga mata ko nakapako sa figura. At sa isang iglap, bago pa man magawa ni Dave na lumapit, biglang tumakbo ang figura palayo, na para bang may hinahabol o tinatakasan. Napatingin si Dave sa akin, ang mukha niya puno ng tanong. Pero bago niya pa magawang magsalita, biglang bumalik ang kuryente at nagliwanag ang buong bahay. Sa liwanag, napansin ko ang papel na iniwan ng figura sa tapat ng pinto. Pinitas ito ni Dave at binasa. Sa sulat kamay na tila minadali. Hindi lahat ng liwanag ay sagot. Minsan, ang dilim ang tunay na daan. Napatingin kami pareho sa isa't isa at sa unang pagkakataon, pareho naming naramdaman ang bigat ng gabing iyon. Hindi lang sa kung ano ang dapat kong sabihin, kundi sa kung ano ang maaaring naghihintay sa amin sa labas. Nang gabing iyon, habang ang dilim ay bumabalot sa aming paligid at ang mga bituin ay nagsimulang kumislap sa langit, naramdaman kong may kakaibang pagbabago sa pagitan namin ni Dave. Para bang ang kawalan ng kuryente ang nagbigay daan sa isang mundo kung saan mas malinaw ang nararamdaman. Nasa sala kami, nakaupo sa sahig, at tanging ang liwanag ng kandila ang nagbibigay tanglaw sa amin. Ang init ng kandila ay tila ba nagbigay rin ng init sa pagitan naming dalawa. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may kumakalabit sa puso ko. Hindi ko alam kung ito ba'y takot o pananabik. Alam mo, Aaron, sabi ni Dave habang nagsisimula siyang magkwento tungkol sa isang pangarap na matagal na niyang iniingatan. Gusto kong isang araw ay makapaglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para bang gusto kong makahanap ng lugar kung saan nararamdaman ko ang tunay na kalayaan. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang tila ba naglalakbay sa mga imahe ng hinaharap na tanging siya lamang ang nakakakita. Doon ko napagtanto kung gaano ko siya kakilala at kung gaano ko siya kahanga. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi sa akin na natatakot. Ano ang mangyayari kapag ang pangarap niyang iyon ay makamit na niya? Ano ang mangyayari sa amin? Dave, sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Paano kung hindi mo kailangang maglakbay para mahanap ang kalayaan? Paano kung nandito lang iyon sa tabi mo? Natahimik siya. Tila ba iniisip ang sinabi ko. Ang mukha niya ay nagbago, seryoso, ngunit may halong pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pag-ungkat sa isang bagay na matagal ko nang iniisip. Aaron, sagot niya, marahang hinawakan ng kamay ko. May mga bagay na kailangan kong malaman. Mga bagay na kailangan kong maranasan ng mag-isa.
Pero hindi ibig sabihin nun na iiwan kita. Ang mga salitang iyon ay parang alon na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ang tanging alam ko ay ang init ng kanyang palad sa kamay ko, ang pagdampi ng daliri niya sa balat ko. Parang may alingaw-ngaw ng isang panunumpa sa pagitan ng aming katahimikan. Sa kabila ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang pagdilim ng paligid. Ang kandila ay nagbabanta ng maubos, at ang ilaw nito ay unti-unti nang pumapawi. Naramdaman kong parang may humahaplos sa aking balikat, malamig na hangin na nagmumula sa labas. Sa isang iglap, napansin ko ang kakaibang liwanag na tila baga ay sumisilip mula sa bintana. "Ano yon?" tanong ni Dave. Sabay tingin sa direksyon ng liwanag. Tumayo siya at lumapit sa bintana upang tingnan ang pinagmumulan nito. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot ba o kuryosidad? Tumayo rin ako at sumunod sa kanya. Sa labas, sa kabilang dako ng kalsada, may isang tao na tila ba may hawak na flashlight. Naglalakad papunta sa direksyon ng bahay namin. "Hindi kaya," sabi ni Dave, na parang hindi makapaniwala sa nakikita. "Akala ko walang kuryente sa buong lugar." Habang palapit ng palapit ang taong iyon, nakita naming may hawak siyang isang bagay, isang envelope. Nakasuot siya ng jacket na tila ba pamilyar. Sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pagtaas ng tensyon, ang kaba sa aking dibdib. Hanggang sa tuluyan siyang huminto sa harap ng bahay. At ang mukha niya ay nabalot ng liwanag mula sa flashlight na nahawak niya. Nagulat kami nang makilala ang taong iyon. Si Lucas, isa sa dating kaibigan ni Dave na matagal nang nawala. "Bakit siya nandito?" tanong ko, halos hindi makapaniwala. Nang makita kami ni Lucas, nagbigay siya ng isang maliit na ngiti. Hindi alintana ang gulat sa aming mga mukha. "Dave, Aaron," sabi niya, sabay abot sa envelope. "May kailangan kayong malaman." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Parang may malaking pagbabago na magaganap sa pagitan naming lahat. At ang envelope na iyon ang tila ba susi sa kung anuman ang mangyayari. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Pero ang alam ko, ang gabing ito ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa aming mga buhay. Habang binuksan ni Dave ang envelope, hindi niya napigilan ng manginig. Hinihintay ko ang kanyang mga mata na magbukas sa bagong kaalaman na dala-dala ni Lucas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malalim na paghinga, ang pag-abot sa isang bagay na matagal nang nakatago. At doon, sa gitna ng dilim, nabuksan ng isang lihim na magpapabago sa lahat. Ang mga liwanag ng kandila ay nagbigay ng kakaibang anyo sa bawat sulok ng silid. Parang may sariling buhay ang mga anino na gumagalaw sa dingding. Sumasabay sa bawat paggalaw ng hangin na nagmumula sa nakabukas na bintana. Nakaupo kami ni Dave sa sahig, mga likod naming nakasandal sa gilid ng kama, habang ang maliit na mesa sa gitna ay punong-puno ng mga pinaghati-hating prutas at ilang nakahandang merienda. Walang tunog ng telebisyon, walang ingay ng radyo, tanging mga talas ng aming boses ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ko inakala na makakahanap tayo ng ganitong pagkakataon. Bumungad si Dave. Ang tinig niya ay puno ng sinseridad habang nagbabalat ng dalandan. "Parang sa pelikula lang, hindi ba?" Napatawa ako ng mahina. Hindi makapaniwala sa simpleng kagandahan ng sandaling iyon. "Oo nga, pero mas maganda ito. Wala tayong ibang iniintindi kundi ang pag-uusap natin." Nagkatinginan kami. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko alam kung paano sisimulan, kung paano ipapahayag ang damdaming matagal nang bumabagabag sa akin.
Parang may hadlang na hindi ko maipaliwanag. Isang pader na hindi ko alam kung paano babasagin. Dave, may sasabihin sana ako. Simula ko. Pilit na pinapakalma ang kabog ng aking dibdib. Alam mo, kasi matagal-tagal ko na itong iniisip. Tumigil siya sa ginagawa. Nakatuon ng buong atensyon sa akin. Ano yun, Aaron? Tanong niya. Tila wala siyang kaalam-alam sa bigat ng sandaling iyon. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin pero parang may nagbago sa akin. Sa atin. Sa pagkakaibigan natin. Saad ko, pilit na hinuhugot ang bawat salita mula sa kailaliman ng aking kalooban. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nagbago? Paano? Sa pagkakataong iyon, parang bumagal ang oras. Ang pag-alon ng aming mga damdamin ay nagmistulang alon sa tahimik na dagat. Hindi mo alam kung saan tutungo, kung saan patungo. Sinubukan kong tipunin ang aking lakas, ang aking tapang, para sa susunod na mga salita. Parang may mas malalim pa sa pagkakaibigan natin. Parang may nararamdaman ako na higit pa sa pagiging magkaibigan. Ang mga salitang iyon ay biglang nag-iba sa hangin. Nagmistulang mga alon sa tahimik na dagat na unti-unting bumabalot sa amin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi ko mabasa kung ito ba'y pagtanggap o pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may kumikislap na pag-unawa. Isang pahiwatig na hindi ko maipaliwanag. Aaron! Hindi ko inaasahan ito, sagot niya. Ang tinig niya ay puno ng emosyon na hindi ko matukoy kung anong uri. Pero, hindi ko rin maitatanggi na may nararamdaman din akong kakaiba. Ang mga sandaling iyon ay tila mga alaala na hindi mo makakalimutan, mga damdaming hindi mo maitatanggi. Ang katahimikan sa pagitan namin ay nagmistulang kalawakan na puno ng mga bituin. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan mula ngayon. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang pagbabagong ito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Ang dating simpleng pagkakaibigan ay nagkaroon ng bagong anyo. Isang bagong hugis na hindi ko pa lubusang naiintindihan. Sa gitna ng mga alon ng aming damdamin, biglang bumukas ang pinto ng silid. Ang liwanag ng kandila ay nagbigay ng anino sa bagong dating. Isang hindi inaasahang bisita. Si Kevin, ang matalik na kaibigan ni Dave, mula pa noong bata pa sila. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin sa mainit na gabi. Isang pag-aalinlangan na biglang bumalot sa akin. Uy Dave! Nandito ka pala! Bati ni Kevin. Hindi alintana ang tensyon sa pagitan namin. Kailangan ko sanang makausap ka tungkol sa isang bagay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may kakaibang pagtingin sa akin. Isang pagtingin na hindi ko maipaliwanag. Parang may alam siya. Parang may hinala siya sa nagbabaga naming damdamin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng isang bagong tanong. Isang tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Ano ang magiging epekto ni Kevin sa bagong anyo ng pagkakaibigan namin ni Dave? At paano namin haharapin ang mga susunod na mangyayari? Ito ang bagong kabanata na hindi ko inasahan. Isang twist na hindi ko inaakala. Ang mga alon ng damdamin ay patuloy na bumabalot sa amin. At sa kabila ng lahat, alam kong hindi ito ang katapusan. Sa halip, ito ang simula ng isang mas komplikado at mas masalimuot na kwento. Sa kabila ng kawalan ng kuryente, ang ilaw ng kandila ay tila nagbigay sa amin ng kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi ko inaasahan na maghahatid sa akin sa mas malalim na bahagi ng aking damdamin. Si Dave, ang matalik kong kaibigan, ay nandoon sa harapan ko. Nakaupo sa sahig ng aking silid
habang nakatitig sa naglalagablab na apoy ng kandila. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Ngunit ang mga mata niya'y tila nagliliwanag sa kabila ng dilim. Sa tingin mo, hanggang kailan kaya mawawala ang kuryente? Tanong niya. Pilit na binabasag ang katahimikan. Hindi ko alam, sagot ko, habang nakatingin din sa kandila. Naisip ko, hindi ko rin alam kung hanggang kailan mawawala ang kawalang katiyakan sa puso ko. Ang gabi, tila mahaba. Ngunit may bahagi sa akin na ayaw itong matapos. Nagsimula kaming magkwentuhan. Mga alaala ng kabataan, mga kalokohan sa eskwela, at mga pangarap sa hinaharap. Sa bawat tawanan, unti-unti kong nararamdaman ang paghila ng damdaming matagal ko nang tinatago. Parang ang bawat ngiti ni Dave ay naglalagay ng puwang sa puso ko. Puwang na hindi ko alam kung paano pupunuin. Naalala mo pa ba nung naligaw tayo sa bundok? Tanong niya, sabay kindat sa akin. Akala ko talaga, hindi na tayo makakabalik. Napatawa ako, sabay sabing, oo naman, ang saya nun. Pero sa totoo lang, kinabahan din ako. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para hindi matakot. Sa kanyang ngiti, naramdaman ko ang init na hindi kayang ibigay ng kandila. Sa kanyang presensya, may liwanag na pumupuno sa akin kahit pa walang kuryente sa paligid. Ang gabing ito ay tila nagbigay ng pagkakataon para sa akin na muling kilalanin ang damdamin ko para sa kanya. Ang damdamin na matagal ko nang pilit na itinatago. Alam mo, Aaron, sabi ni Dave, biglang tumitig sa akin ng diretsyo. May mga bagay kang hindi mo kailangang itago. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Parang may nararamdaman siyang hindi ko inaasahan na alam niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na iniiwas ang tingin. Alam ko na minsan, mahirap sabihin ang tunay na nararamdaman. Pero nandito lang ako, Aaron. Kung kailangan mo ng kausap o kahit ng kasama lang, nandito lang ako. May kung anong kumurot sa puso ko sa sinabi niyang iyon. Pakiramdam ko, unti-unti akong nalulunod sa sariling damdamin. Damdaming hindi ko alam kung paano aaminin. Pero sa gabing ito, sa madilim na liwanag na hatid ng kandila, may lakas loob akong nararamdaman na hindi ko pa nararanasan dati. Dave, sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba may mga bagay na hindi dapat itago? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang tamang salita. Natahimik siya, tila nag-iisip. Oo, Aaron, lalo na kung ang mga bagay na iyon ay makakapagpalaya sa'yo. Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman naman ko ang bigat ng damdamin ko na unti-unting gumagaan. Parang may puwersang nagtutulak sa akin para aminin ang nararamdaman ko. Ang gabing ito ang tila naging simula ng aking bagong paglalakbay. Paglalakbay patungo sa tunay kong nararamdaman. Dave, alam mo ba? Sabi ko, pilit na pinipigilan ang paghinga ko. May bagay akong matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Tumitig siya sa akin. Tila hinihintay ang susunod kong sasabihin. Pero bago ko pa man maipahayag ang damdamin ko, biglang umilaw ang ilaw ng silid. Nagkaroon ng kuryente. Isang liwanag na tila pumutol sa sariling ritmo ng gabi. Napatingin kami pareho sa bumbilya. Ang kamanghamanghang liwanag na bumalik ay tila sumalamin sa biglang pagputol ng aming usapan. Mukhang bumalik na ang kuryente, sabi ni Dave. Sabay tayo mula sa pagkakaupo. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o manghinayang. Pero sa kabila ng biglang pagliwanag, naramdaman ko ang bahagi ng aking damdamin na hindi na muling maitatago. Bago kami lumabas ng silid, tumigil siya sa pintuan at tumingin sa akin. Aaron, kung ano man ang gusto mong sabihin, nandito lang ako. Sa ngiti niyang iyon, alam kong hindi pa tapos ang gabing ito. Ang liwanag na bumalik ay tila isang pangako. Pangakong may simula sa aming bagong yugto.
Ngunit sa likod ng ngiti niyang iyon, may kaba sa puso ko. Ano kayang mangyayari kapag tuluyan kong sinabi ang nasa loob ko? Sa gabing ito, sa kabila ng pagbalik ng kuryente, alam kong may liwanag na hindi na mawawala. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, naupo kami ni Dave sa lumang sofa sa sala. Sa kabila ng kawalan ng kuryente, ang ambience ng silid ay tila nag-uumapaw sa init at liwanag mula sa mga kandilang inilagay ni Mama sa bawat sulok. Ang mga anino mula sa mga kandila ay sumasayaw sa dingding, tila ba nagsasalaysay ng sarili nilang kwento. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng mga kuliglig sa labas, na parang musika sa aming pandinig. Naramdaman ko ang bahagyang pagkabahala habang umupo ako sa tabi ni Dave. Ang aming mga tuhod ay bahagyang nagdikit, at naramdaman ko ang init ng kanyang balat sa kabila ng manipis na tela ng aking pajama. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit iba ito sa dati naming mga pagkikita. Parang may kung anong bumibigat sa hangin, ngunit sa parehong pagkakataon, tila may kung anong nagpapaalwan sa aking pakiramdam. Alam mo, Aaron, wika ni Dave, habang nakatingin siya sa kisame, na parang may binabasa doon. Minsan, naiisip ko kung bakit ganito ang mga bagay-bagay. Parang, ang daming nangyayari pero hindi mo alam kung paano mo sila haharapin. Napangiti ako sa sinabi niya. Alam ko ang ibig mong sabihin, Dave. Sagot ko. Minsan, parang ang hirap intindihin ng sarili mong nararamdaman. Tumango siya, at naramdaman ko ang dahan-dahang pagbaba ng kanyang kamay sa pagitan ng aming dalawa. Parang sinasadyang hindi niya ako hinahawakan. Ngunit ramdam ko ang kanyang presensya. Ang init na nagmumula sa kanya na tila ba nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas ng loob. Sa mga sandaling iyon, parang may nabubuo sa pagitan naming dalawa na hindi ko pa lubos na maintindihan. Naalala mo ba nung bata pa tayo? Tanong ni Dave. Bigla ang pagbabago ng paksa na tila ba tinatangkang iwasan ang hindi maiiwasang tanong na bumabagabag sa akin. Yung mga gabi na nagtatago tayo sa likod ng bahay niyo para lang hindi mapagalitan? Tumawa ako sa alaala. Oo naman, lagi tayong may dalang biskwit at juice. Tapos, mag-iisip tayo ng mga kwento tungkol sa mga superhero na tayo ang gumaganap. Napangiti si Dave, at ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay pabalik sa mga simpleng araw na iyon. Sarap balikan ng mga panahong iyon. Ang dali lang ng lahat. Wala tayong iniintinding kahit ano. Pero Dave, bigla akong naging seryoso. Sa tingin mo ba, kahit na ngayon ay pwede pa ring maging simple ang lahat? Tahimik siya saglit, parang iniisip ang tamang sagot. Siguro, Aaron, pero siguro rin, ang pagkakaiba ngayon ay kailangan nating piliin kung ano ang mga bagay na nagpapasimple sa atin. Nagiba ang ihip ng hangin. Bigla akong naramdaman ng kabigatan ng tanong na hindi ko na kayang isantabi. Dave, panimula ko, habang iniipon ng lahat ng tapang na kaya kong master. Napansin mo ba na parang may nag-iiba sa pagitan natin? Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko habang hinihintay ang kanyang sagot. Sa mga sandaling iyon, lahat ng ingay sa paligid ay parang naglaho. Tanging ang tunog ng aming mga hininga ang naririnig ko. Oo, Aaron! Ang sagot niya. Mahina ngunit puno ng sinseridad. Napansin ko. At ewan ko, pero sa tingin ko, hindi naman masama ang pagbabago, di ba? Nang marinig ko ang kanyang mga salita, tila may nagising sa loob ko. Parang isang bahagi ng pagkatao ko ang natanggalan ng tanikala. Ngunit bago ko pa man masabi ang mga salitang nais kong bitawan, biglang bumalik ang kuryente. Ang biglaang liwanag mula sa mga ilaw ay pumuno sa silid, at ang mga kandila ay tila nawalan ng saysay. Napatingin kami pareho sa isa't isa,
tila nagulat sa biglaang pagbabago ng ambience. Ang sandaling iyon ay nabahiran ng kakaibang tensyon, na para bang ang liwanag ay nagdala ng bagong realidad na hindi na maitatanggi. At habang nakatingin ako kay Dave, bigla siyang ngumiti, isang ngiti na puno ng pag-unawa at pagtanggap. "Aaron," bulong niya, "okay lang, kahit anong mangyari, nandito lang ako." Ngunit bago pa man kami makapag-usap pa ng mas malalim, narinig namin ang pagtawag ni Mama mula sa kusina. Naputol ang aming sandali, ngunit alam ko na may susunod pa. Parang isang kabanata na nagsisimula pa lamang. Isang kwento na puno ng pag-asa at bagong simula. At sa pagtatapos ng gabing iyon, habang papunta kami sa kusina upang salubungin ang pamilya, alam ko sa puso ko na hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Ngunit sa halip na matakot, ang nararamdaman ko ay isang kakaibang saya. Isang pag-asa na sa wakas ay natagpuan ko na ang tamang daan patungo sa tunay na ako. Sa kabila ng kadilimang bumabalot sa buong kabahayan, naramdaman ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa aming pagitan ni Dave. Parang isang bumbilya na hindi kailangan ng kuryente. Naglalayon sa amin ng init na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Ang gabi ay nagmistulang ibang mundo, na ang mga tunog ng pagkitik ng lampara at ang malamlam na ilaw ng kandila lamang ang aming kasama. Nasa sala kami, nakaupo sa lumang sofa, na minsan na ring naging saksi sa walang katapusang mga kwentuhan namin. Ngunit ngayong gabi, tila may ibang hangin sa paligid. Hindi na ito ang karaniwang gabing puno ng tawanan at kwentong walang saysay. Bagkus, ito'y isang gabi ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na puno ng pag-aantay sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Naalala mo ba yung unang beses na nag-brown out dito? Tanong ni Dave, habang pinagmamasda ng paggalaw ng anino ng kandila sa dingding. Parang ganito rin, di ba? Parang ang daming pwedeng mangyari. Tumango ako, naalala ang gabing iyon. Una kaming nagkakilala sa isang birthday party ng pinsan niya. At sa hindi inaasahang pangyayari, nag-brown out. Sa gitna ng kaguluhan, kami napadpad sa isang sulok ng bahay. Nagkukwento ng aming mga hilig at pangarap. Simula noon, naging hindi mapaghiwalay ang aming mga landas. Oo, parang ganito rin, pero mas madilim yata ngayon. Sagot ko, pilit nang umingiti habang pinagmamasda ng kanyang mukha na tila ba nagkukwento rin ng sarili nitong istorya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero bigla kong naitanong, "Dave, sa tingin mo ba, may nagbabago?" Napatingin siya sa akin, halatang nagulat sa tanong ko. "Anong ibig mong sabihin?" Nag-aalinlangan, sinubukan kong ipaliwanag ang tinutukoy ko. Parang sa sarili ko, may nararamdaman akong iba. Hindi ko alam kung paano. Basta, iba. Tahimik na nag-isip si Dave. Tila ninanamnam ang bawat salitang sinabi ko. Hanggang sa marahan niyang sinabi, "Aaron, hindi ko alam ang sagot. Pero, alam mo, minsan ang mga bagay ay nagbabago nang hindi natin namamalayan." Sa kabila ng kanyang sagot, naramdaman ko ang kapanatagan. Parang kahit may mga tanong na hindi nasasagot, sapat na ang malaman na hindi ako nag-iisa sa pag-iisip. Tumingin ako kay Dave at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang anyo ng pagkaunawa na hindi ko pa nakita dati. Maya-maya, naramdaman ko ang kanyang kamay sa akin. Ang init nito ay tila ba sumalamin sa init ng kandila, at ang pagdampi nito sa aking balat ay nagdala ng kakaibang pag-asa. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, parang may pumukaw sa akin na damdamin na matagal ko nang itinatago. Bakit ba parang ang daming pwedeng mangyari sa dilim? Tanong ko. Pinipilit na gawing magaan ang usapan. Ngumiti siya
Ang kanyang ngiti ay parang hudyat ng isang bagay na matagal nang hinihintay. Siguro, dahil sa dilim, mas nagiging malinaw ang mga bagay na hindi natin nakikita sa liwanag. Tumango ako. Naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Sa loob ng kadiliman, may mga bagay na mas nagiging maliwanag. Doon ko napagtanto na ang damdamin ay hindi palaging makikita, ngunit ito'y laging nararamdaman. At sa isang iglap, tila ba ang oras ay tumigil. Ang katahimikan ay naging musika, at ang mga sandali ay naging mahalaga. Narinig ko ang kanyang paghinga, at sa bawat buga nito, parang may sinasabi siyang hindi mabigkas ng kanyang mga labi. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na sasabihin, biglang bumalik ang kuryente. Ang liwanag ng ilaw ay nagbalik sa normal na estado ng sala, at ang mga tunog ng telebisyon at radyo ay muling nag-ingay. Tila ba isang pangarap na nagising? Ang aming mundo ay bumalik sa dati nitong anyo. Sa kabila ng pagbabalik ng kuryente, ang aming mga mata ay nanatiling nakatingin sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari matapos ang gabing iyon. Ngunit alam ko na sa dilim, may mga bagay na nagbago. Ang tanong na natitira ay kung paano namin haharapin ang mga pagbabagong iyon. Habang papalipas ang gabi, naramdaman ko ang isang pangako sa hangin. Isang pangako na hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan. Ngunit sa oras na iyon, sapat na ang malaman na may isang bagay na nagsisimula, kahit hindi pa malinaw kung ano ang pagtatapos. At sa huli, habang ang bawat sulok ng bahay ay nagliwanag, isang damdamin ang nanatili sa akin. Isang damdamin na ang dilim ay hindi lamang isang espasyo ng kawalan, kundi isang espasyo ng pag-asa. Habang ang dilim ay patuloy na bumabalot sa paligid, ang katahimikan ng gabing walang kuryente ay tila nagbigay ng kakaibang alingas-ngas sa bawat sulok ng bahay. Naririnig ko ang mahinang paghinga ni Dave habang nakaupo kami sa sahig ng sala. Ang tanging liwanag ay mula sa kandilang nag-aalab sa gitna ng mesa. Sa kabila ng katahimikan, ang puso ko'y tila nagtatambol sa kaba at hindi ko mawari kung bakit. Aaron, naalala mo pa ba yung unang beses na nagkakilala tayo? Tanong ni Dave, habang nakatingin sa liwanag ng kandila. Napangiti ako. Inalala ang mga araw ng aming pagkabata. Oo naman, paano ko makakalimutan yung araw na yon? Pinagtanggol mo ako sa mga batang nang aapi sa akin sa playground. Palagi kang tahimik noon. Akala ko nga hindi ka na magsasalita sa akin kahit kailan. Biro ni Dave, na may halong lambing sa kanyang tinig. Nagbago ka talaga ng buhay ko, Dave. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ng lahat ng iyon kung wala ka. Sagot ko, habang tinitingnan ang kanyang mga mata na tila may sinasabi ngunit hindi mabigkas. Sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang unti-unting pag-init ng aking mukha. Habang nagkukwento si Dave tungkol sa mga kalokohan namin noong bata pa kami, napansin ko ang kakaibang damdamin na bumabalot sa akin. Parang may kung anong gumugulo sa isipan ko. Isang damdamin na hindi ko pa nararanasan noon. Alam mo, Aaron, minsan iniisip ko kung ano kaya ang nangyari sa atin kung hindi tayo nagkakilala. Ani Dave, na may bahagyang lungkot sa kanyang tinig. Siguro, mas magulo ang buhay natin, o baka mas tahimik. Pero sa totoo lang, hindi ko naisip na wala ka sa buhay ko. Sagot ko, na may halong pag-aalinlangan sa aking damdamin. Tahimik kami sandali, tila parehong nagmumuni-muni. Sa bawat segundo ng katahimikan, nararamdaman ko ang mas lalong pagigting ng damdamin. Hindi ko maipaliwanag kung ano itong nararamdaman ko, pero alam kong may kakaiba. Sa loob-loob ko, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ito ba'y isang simpleng pagkakaibigan lang o may mas malalim pa. Kung may bagay kang gustong sabihin sa akin,
Huwag kang mag-atubili, Aaron, sabi ni Dave. Na tila nababasa ang aking isip. Nagbigay sa akin ng lakas ng loob ang kanyang sinabi. Hindi ko na kayang ikubli ang nararamdaman ko. Sa kabila ng takot na baka masira ang aming pagkakaibigan, alam kong kailangan kong maging tapat sa aking damdamin. Dave, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero mula pa noong mga nakaraang buwan, nararamdaman ko na hindi na lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo, sabi ko, napuno ng kaba at pag-aalala. Tahimik si Dave, nakatingin sa akin ng diretsyo na tila sinisiyasat ang aking kaluluwa. Hindi ko alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ngunit ang bawat segundo ay parang oras ng paghihintay. Aaron, hindi ko alam na may ganito kang nararamdaman, wika niya, na may halong pagtataka at pagkabigla. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Tila isang bagong pintuan ang nabuksan sa pagitan namin. Isang pintuan na puno ng hindi tiyak na mga bagay. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ulit, biglang nagkaroon ng liwanag mula sa labas. Isang kotse ang huminto sa harap ng bahay. Aaron, may bisita ka yata, sabi ni Dave, na tila nagulat din sa biglaang pangyayari. Lumabas ako upang tingnan kung sino ang dumating. Mula sa kotse, isang pamilyar na mukha ang bumaba. Si Jenny, ang matalik kong kaibigan mula sa ibang grupo. At minsan, kung nakasama sa mga lakaran. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating sa gabing ito. Hi Aaron! Sorry kung bigla ako. Naisip ko lang na baka gusto mong makasama ngayong gabing walang kuryente. Sabi ni Jenny, na may ngiti sa kanyang mukha. Sa likod ng aking isipan, naguguluhan ako. Ang pagdating ni Jenny ay tila nagbigay ng bagong tanong sa akin. Paano ko ipapaliwanag kay Dave ang tungkol sa amin ni Jenny? Sigurado akong may mas malalim na damdamin ako para kay Dave. Ngunit ang pagdating ni Jenny ay tila isang bagong twist sa gabing ito. Habang nag-uusap kami ni Jenny, nakita kong nakatingin si Dave mula sa bintana. Ang kaninang damdamin ng kaguluhan sa aking puso ay tila mas lalong naging komplikado. Sa gabing ito, napagtanto ko na ang mga damdamin ay hindi palaging madaling unawain. Sa huli, ang gabi ay nagbigay sa akin ng isang hindi inaasahang tanong. Sa pagitan ng pagkakaibigan at pag-ibig, saan nga ba ako lulugar? Nang gabing iyon, ang pagkaputol ng kuryente ay tila isang pagsubok. Nagpatuloy ang dilim sa kabuuan ng aming tahanan, na para bang sinadya upang pilitin kaming harapin ang mga bagay na matagal nang nakatago sa anino. Sa gitna ng kawalang kasiguraduhan, naramdaman kong ako'y tila naglalakbay sa isang mundo. Napuno ng alingaw-ngaw ng mga damdaming hindi ko pa lubos na nauunawaan. Si Dave, ang aking matalik na kaibigan, ay nandoon. Sa bawat pagkakataon na nag-iisa ako, siya'y laging nariyan upang magbigay ng liwanag sa aking mga tanong. Ngunit sa gabing ito, sa kawalan ng kuryente, sa kawalan ng ingay ng teknolohiya, naramdaman kong may kakaiba sa pagitan namin. Ang katahimikan ay nagkaroon ng sariling wika, at ang mga anino sa paligid ay tila nag-uusap, bumubulong sa akin ng mga bagay na hindi ko pa kayang tanggapin. Aaron, naaalala mo ba yung unang beses na nag-brown out dito sa atin? Tanong ni Dave, habang kami nakaupo sa sahig. Pinalibutan ng mga kandila na nagbibigay ng banayad na sinag. Oo, naalala ko. Natatakot ako noon, pero nandyan ka para sa akin. Sagot ko, habang pinagmamasdan ang paggalaw ng liwanag mula sa kandila. Sa kabila ng dilim, ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng kakaibang init at kapanatagan. Ngunit sa gabing ito, may ibang init ang lumalapit sa akin. Hindi ko alam kung ito ba'y dulot ng kandila o ng kanyang mga mata.
na tila nagsusumamo nang hindi ko maipaliwanag. Ang mga ngiti niya ay may kakaibang sinasabi. At ang kanyang mga mata ay naglalaban sa anino ng liwanag. Sa kabila ng aming pagkakaibigan, naramdaman kong may mas malalim na bagay na nag-uugnay sa amin. Alam mo, Aaron, minsan may mga bagay na kailangan nating harapin kahit hindi tayo handa. Wika ni Dave, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Ang boses niya ay puno ng sinseridad, parang hangin na dumarating bago ang bagyo. Tumango ako, kahit pa ang puso ko'y naguguluhan. Bawat tibok ay pumipintig ng katanungan. Ano ba itong nararamdaman ko para kay Dave? Ang aming pagkakaibigan ay matagal nang matatag. Ngunit sa dilim na ito, tila may puwersang nagtutulak sa akin na palapit sa kanya. Ang kanyang presensya ay nagiging liwanag sa aking mga tanong, ngunit ito rin ang nagiging sanhi ng pagkalito sa akin. Sa kawalan ng ingay, narinig ko ang tawa ni Dave, isang tunog na palaging nagbibigay ng saya sa akin. Ngunit sa gabing ito, ang tawa niya'y may halong lungkot, isang bagay na tila may hinahanap. Aaron, may gusto akong sabihin sa'yo, sabi niya, habang ang kanyang boses ay bumababa sa isang tono na puno ng pag-aalala. Naramdaman kong may kakaiba sa kanyang sinasabi. Sa pagkakaibigan namin, hindi kami sanay sa mga seryosong usapan. Ngunit, ang gabing ito ay tila nagbuo ng pader na kailangan naming lampasan. Ano yun, Dave? Tanong ko, habang ang aking puso ay pumipintig ng kaba. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang paggalaw niya'y puno ng pagtataka, at sa bawat hakbang ay tila may mensaheng dala. Aaron, matagal ko nang nararamdaman ito, pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Wika niya, habang ang kanyang mga matay hindi umaalis sa akin. Ang mundo ko'y tumigil sa pag-ikot. Sa isang iglap, ang katahimikan ay naging isang bagyo. Nag-aalala akong makinig, ngunit alam kong kailangan. Ano ba yun, Dave? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng kaba sa aking dibdib. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang malakas na tunog ang sumalubong sa amin mula sa labas. Isang tunog na tila may sinasabi. Ang aming mga matay bumaling sa bintana, habang ang dilim ay tila may sinasambit na lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Aaron, panahon na para malaman mo, wika ni Dave, habang ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kapanatagan, ngunit ito rin ang nagbigay ng takot sa aking puso. Sa gabing ito, sa kawalan ng kuryente, sa kawalan ng ingay, may liwanag na nag-aantay na aming tuklasin. Ngunit ang liwanag na ito ay may dala ring panganib. Isang panganib na kailangan naming harapin. Sa gitna ng dilim, ang kanyang mga matay nagsalita ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay hindi laging madali. Sa gabing ito, ang aming pagkakaibigan ay haharap sa pagsubok. Isang pagsubok na magpapakita kung saan talaga kami nakatayo. Ang mundo ay nag-aantay sa aming desisyon. Isang desisyon na magbabago sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang gabing ito ay magiging simula ng isang bagong yugto sa aming buhay. Isang yugto na puno ng pag-asa at takot.